2 linggo pa bago masisimulan ang paghihigop ng langis mula sa lumubog na MTKR Terra Nova sa isla ng Limay, Bataan. Ilang mangingisda ang nag-aalala ngayon sa kanilang sitwasyon. Alamin natin yan sa ulat ni Ryan Lesiges live. Ryan? Tama ka dyan, Audrey, bibilang pa nga ng mahigit 10 araw bago masimulan yung paghigop ng langis mula doon sa lumubog na MTKR Terra Nova. Ayon sa Philippine Coast Guard, tapos na, Audrey, yung pag-seal doon sa mga valve at pipe. Pero kakailanganin daw nila ng palitan yung unang ginamit nila sa pangselyo ng metal capping para matiyak na walang magiging taga sa oras na simulan na yung paghigop ng langis mula doon sa lumubog na motor tanker. Bilang bahagi din yan, Audrey, yung pagpapalit ng metal capping sa oras na magkaroon ng sama ng panahon kung isagawa na yung siphoning. Mas nangangamba ngayon ang ilang mangingisda ng Limay, Bataan na matagalan pa bago bumalik ang sigla ng kanilang hanap buhay matapos lumubog ang MTKR Terra Nova. Sabi kasi ng Philippine Coast Guard, aabutin pa ng 2 linggo bago masimulan ang paghigop ng langis mula sa tanker. Si Orlando, pangingisda ang ipinambubuhay sa 5 anak. Sa loob ng 5 dekada, ito na daw ang sandalan ng kanyang pamilya sa pang-araw-araw. Tanong tuloy niya, paano sila mabubuhay kung tuluyang ipagbabawal ang pangingisda dahil sa epekto ng oil spill? Kwento niya, mula nang lumubog ang barko, naging matumal na ang bentahan ng isda. Takot daw kasi ang ilan, baka kontaminado na ang kanilang huling isda. Yun nga yung kinuha namin sa pamalaan, na kung paano kami kakain, pang-araw-araw namin, budget, yun. Diyan lang kami kumikita, mahirap na buhay lang kami, magdaragat lang. Malilit na mga isda. Tapos na ang pagselyo sa lahat ng valves at high-level alarm pipes sa lumubog na MTKR Terra Nova. Nakaposisyon na rin ang receiving tanker sa ground zero, pero hindi para masisimulan ang paghigop ng langis mula sa motor tanker. Sabi ng PCG, papalitan daw kasi muna nila ang capping bags ng metal caps na unang ipinangselyo para maging matibay oras na isagawa ang paghigop ng langis. Aabot daw ng 1 linggo ang paggawa ng metal capping at bibilang ulit ng 1 pang linggo bago ito tuluyang may kakabit. Ang PDRRMO ng Bataan, aminadong tila nababagalan na rin sa ginagawa ng PCG at ng Salvor na pagselyo ng mga valve. Habang tumatagal daw kasi ay tila mas nalalagay sa alanganin ng kalikasan at mga residente ng Bataan. Definitely say, sir, I would say, on my personal opinion, I would like it to be a little faster. Because, as day goes by, the effects of it, not just on the environment, is also increasing. Plus the effects of it on our constituents or our residents here in Bataan. Pero nilinaw ng PDRRMO na hindi rin nila dapat madaliin ang pag-siphon sa nasa halos 1.2 milyong litro ng langis na maaring magdulot ng mas malaking disgrasya. Actually, when it comes to the technical operations that is being conducted on the ground, we would always defer to the recommendations of the Philippine Coast Guard because they know the technicalities more. But definitely what we can say is that we keep on telling them also that we really want a faster approach or a faster operation, and make sure na it's not just fast but it's also the safest way to address the current condition of the sunken vessel. Samantala, sinimulan na ang mano-manong pagkuha ng sludge oil o pinaghalong used oil mula sa makina at diesel oil mula sa MV Mirola 1. Dadalhin sa disposal facility ang mga nakuhang langis para hindi na makaapekto sa mga residente sa Mariveles. Nakapaglatag na rin ng oil spill boom sa katubigang sakop ng Mariveles kung saan lumubog naman ang MTKR Jason Bradley. Inaasahan ding masisimulan na ang paghigop sa working fuel nito sa mga susunod na araw. Audrey, sa mga oras na ito ay nagpapatuloy yung pag-recover, mano-manong pag-recover sa sludge oil. Yan yung pinaghalong mechanical oil at diesel oil mula dyan sa MV Mirola 1 na sumadsad sa bahagi ng Mariveles, Bataan. Samantala, Audrey, nandito na rin sa Bataan yung Coast Guard Marine Casualty Investigating Team na mag-iimbestiga at magkokolekta ng mga datos kaugnay nga dito sa sunod-sunod na paglubog at pagsadsad ng mga barko dito sa Bataan. Audrey.
Well, Ryan, tama yung LGU, no? Importante yung oras dahil ang pinaka-apektado dito yung mga kababayan nating mangingisda dyan. Okay, after 2 weeks kapag yung metal seal na gawa na at nasimulan na yung paghihigop ng langis, ilang araw ito magtatagal bago totally mahigop na yung mga langis na nandun sa may lumubog na barko? Well, Audrey, ang target ng Philippine Coast Guard at ng Salvor Team ay makapaghigop ng 50,000 liters ng yung industrial fuel na karga ng motor tanker na yan sa loob ng 1 linggo. Sa oras daw kasi, Audrey, na umabot na sa 300,000 liters yung kanilang may higop ay mapapalutang na nila muli yung barko na yan at pag lumutang na, sa kanila hihilahin sa dalampasigan at doon na itutuloy yung paghigop ng nasa 1.5 billion na litro ng industrial fuel. Audrey. Maraming salamat, Ryan Lesigues.